Ngayong araw na to, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma. At alam natin na sa panahong ito ay ang ating paghahanda ng ating mga puso na mga nagsisisi at gustong bumalik muli sa Panginoon. Nung bata ako, meron kaming magandang vase sa bahay. At bilang makulit na bata, nasagi ko ito, nabasag. And you know na, no, sa loob ng pamilya namin, napaka-stricto ng tatay namin, lalong-lalo na sa mga gamit. Kaya naman ako, alam ko na may punishment na ako. So takot na takot ako. Sabi ko, kailangan ko itong ayusin. Pero I was trying my best to put back the vase. Pero isang bata, wala namang mga alam, hindi ko alam kung paano ko pagtagpi-tagpin ulit yung mga basag. And I was so helpless and hopeless to the point na ang gagawin ko na lang ay ang umamin na ako yung nakabasag sa vase na iyan. Alam ninyo, nung pag-amin ko na yun sa tatay ko, hindi ako napagalitan. Alam niyo yun, parang when I told the truth sa nangyari, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. At alam ko ito dapat yung disposition natin ngayong panahon ng Kwaresma. Yung pagbabalik. And we know na madalas ang hirap bumalik kasi nagsisimula ito sa pag-amin. Yung society kasi natin, nape-pressure tayo na kailangan ang imahe mo, ikaw yung perfecto. Ikaw yung maayos, walang kasalanan, walang pinagdaraanan. Kaya naman, kung pansinin ninyo, lahat ng mga pinopost natin sa social media, lahat ng mabubuti, lahat magaganda. Pero ilan sa mga magagandang na ipopost natin sa social media, kabaliktaran ang nangyayari sa kalooban niya. I myself have experienced that, ang hirap. Happy ka, pero sa kaloob-looban mo pala, ang dami mong mga struggles. And more so, mga kasalanan na ayaw mong makita ng ilan o ng ibang tao. Pero alam ninyo, ang paghilom natin para maibalik yung mga basag-basag na piraso ng vase na yan sa buhay natin, it starts with honesty, pag-amin, at ang pagsabi mo sa sarili mo na kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka katalino, merong mga sitwasyon na wala kang magagawa sa buhay mo. At kung dumating man tayo sa punto na yon, meron pa pala tayong pwedeng at kayang gawin. Hindi dahil sa kakayahan natin, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa panahon ng Kwaresma, pinapaalala sa atin, sa mga panahon na walang-wala ka na, may tatakbuhan ka pa. At yun ay ang Diyos. At yun na naman yung hinihintay niya. Yung pag-amin, pagbabalik, at kapag nagawa na natin yun, bubuhos ang pag-ibig. Kaya I hope and I pray that this season of Lent, my dear friends, dito natin may handa yung ating mga puso. Kapag may kumpisalang bayan later on, mag-confess tayo ng mga kasalanan natin. Pero dapat rin sinasamahan ng pagbabago sa buhay natin. Sinabi sa ating mga pagbasa, kapag nagbabago ka, kapag gumagawa ka ng mabuti, hindi mo na kailangang i-pronounce. Hindi mo na kailangang i-announce sa social media. Hindi mo na kailangang ipaglandakan sa buong mundo. Kasi nakikita mismo ng Diyos ang tunay na disposisyon at nakikita niya yung puso na tunay na nagbabago. Mamaya, malalagyan ng abo yung ating mga noo. Paalala na tayong lahat, magkakaiba man ng estado sa buhay, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, may kaya o wala, lahat babalik sa abo. And therefore, my dear friends, this Lenten season, sinasabi rin na bukod sa pagbabago at pagsisisi ng ating mga kasalanan,
sana balikan natin kung ano nga ba yung mga tunay na mahalaga sa ating buhay. Most of the time, we are chasing for wealth, for power, pero sinasabi sa atin, wala. Ang mga bagay na ito hindi natin madadala pag tayo namatay. Lahat tayo babalik bilang abo. Kaya naman, hindi naman sinasabi na hindi tayo magsasaya sa buhay na ito. Sinasabi lang na may mga bagay na tunay na mahalaga na kailangan nating panghawakan. That while we enjoy the fruits of our labor, the blessings that we receive from God, we are also focused on the things that are very important. Madalas kasi yun yung temptasyon ng mundo. Kalimutan mo na yan. Ito na lang. Kalimutan mo na ang Diyos. Ito na lang. Kalimutan mo na ang ibang tao. Ito na lang. Kalimutan mo na yung iba. Sarili mo na lang. My dear friends, today, when we receive the ashes in our foreheads, we are reminded to repent. And at the same time, we are reminded that lahat ng mga bagay na meron tayo, except sa pag-ibig, sa mga bagay na mahalaga sa mata ng Diyos, lahat magbabago at maglalaho. Kaya nga, it's so very important, my dear friends, ngayong panahon ng Kwaresma, inihanda natin yung ating mga sarili rin sa ating pag-amin. Inihanda natin lahat, kahit mga kahinaan natin, at ilapit natin sa Diyos kasi alam natin na ang relasyon, pagmamahal, koneksyon, ito ay mas mahalaga kumpara sa mga bagay na kayang ibigay ng mundo sa atin. I tell you, after today, there will be still, may mga panahon pa rin na magkakasala tayo. Pero alam ninyo, ang konsolasyon natin, ang Diyos hindi napapagod na magpatawad sa ating pagbabalik. Alam natin, God's love is so overflowing, pero we need to do our part. At ano yon? Pag-amin, paglapit, pag-open ng puso, at doon lamang tayo muling yayakapin ng Diyos. Tulad ng aking experience nung bata ko, sabi ko, kung naglihim ako, mas mapapagalitan ako. Alam nila na ako'y nakabasag, pero nung umamin ako, hindi ako napalo. Mas naramdaman ko pa yung pagtanggap at pagpapatawad. Ganon ang Kwaresma. Kailangan meron din tayong ginagawa. Umamin, mag-open, at lumapit sa Diyos at magsisi. At ang alam natin, ang Diyos nandoon lagi, very eager to wait for our coming. Kaya nga, ang tema ng Kwaresma, laging pagbabalik. And I think, and I hope, and I also pray, na in this season of Lent, my dear friends, marami rin tayong mahilom na relasyon, pero unahin muna natin yung relasyon natin sa Diyos. So mamaya, sabihin natin, repent and believe in the gospel. Ating inaamin, ako, Panginoon, kahit may ganitong estado sa buhay, kahit maraming mga blessing na ngayon sa buhay, lahat babalik kami sa iyo, lahat kami pantay-pantay. At sa aming pagbabalik sa iyo, alam namin na lagi kang handang magpatawad at magmahal. Yun yung binabalikan natin ngayong panahon na ito. Na huwag tayong mahihiyang lumapit sa Diyos kasi lagi siyang nakahandang yumakap at magmahal
sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat.